Siguro nagatuunin na ating anting. Ito ang ating anting dots. Basta-basta ba daw? Alam sa kasayoran ninyong tanan, ikatog ka mo sa salaot o yung submission of authority. Nag-issue kiniliya ni acting presiding judge, Judge Chua. Amo, dagko na mo, kay na mo warrant of arrest for usurpation of authority na ikaw, Madam Bay Lourdes, naabot ka another warrant for unjust vexation. So, kung kundi ka makasala sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag ni ini nga libre para mutabang kanimo. Na kasabot ba tanan? Mutabang? Di na ka mutabang? Nakasabot siguro mga pag-Bisaya, no? O, sige ma'am. Wala mo abogado. Yan, tinuldukan ng PNP, CIDG at SAF ang bugos na tribal religion nila ni Datong Adlaw at Bai Lourdes. Ang problema kasi, patong-patong ang kaso na isinampalaban sa kanila at may pinadala na supina sa kanila, ayaw nilang tanggapin. Di ba? Napakita na natin. Oh. So, malaking posibilidad na itong mga kasong ito, usurpation of authority, unjust vexation, ay may supina to. Pero itong unjust vexation, dapat idaan din ito sa barangay, sa barangay level. Ang problema lang, yung pahayag ng barangay kapitan noon ng inilabas natin, pinatawag nila itong grupo, di daw sisipot sa barangay dahil meron silang sariling gobyerno. Ano po ba yung usurpation of authority at unjust vexation? No? Tatalakayin natin yan at makita natin dito mga kapatid yung paglusob kanina at ang press conference ng Mayor, press conference ng HIPI, press conference ng CIDG, sila at sa CSWD dito bago tayo papasok sa punto por punto. So, yan. Nahuli, nabulabog sila kanina, no? Sa joint operation. Lupa, ang problema ay nananiwala sila sa sarili nilang gobyerno. Kaya, may usurpation of authority. Bakit? Naalala nyo ba yung nagsagawa sila ng checkpoint? Lalo na ngayon, parating na ang eleksyon, so may kumilik gun ban, kumilik checkpoint, at di basta-basta yan. So civilian nagsagawa ng checkpoint. Pwede yan sa usurpation in authority. Pwede din yung pagpasarado nila sa mga establishment. Bakit? Hindi sila taga sa city na taga business permit. So, wala silang authority niyan. Lalo na humihingi sila ng salapi that doon sa kanilang tribal, federal, mag-renew. Wala din silang authority niyan. So, usurpation in authority. Although, makapiyansa sila nito at iwan ko kung meron na ba silang mga abogado dahil nakita nyo naman, galit na galit si Bai Lourdes nang sinabi ng PNP, kung wala kayong abogado, bigyan kayo ng gobyerno. Sabi niya, bigyan, hinuli na kami pagkatapos tulungan pa. Yun. Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Ito ang mga pangyayari, no? Na maalala natin na mayroon pang kaso na walang piyansa. Walang piyansa. Kung naay elemento ng qualified human trafficking at the same time large-scale illegal recruitment. In large-scale illegal recruitment kasi, pag may 3 or more persons ka na na-recruit kasi pinasaligan mo ng trabaho tapos at the end of the day, dili mang bayata ang trabaho na tagpuan mo, that is large-scale illegal recruitment. Dili na ba na siya available? At the same time, kaning qualified human trafficking, considering na may minor sila na na-recruit. So,
So that is qualified human trafficking. The same grabe kataas ng penalty niya at the same time dili na siya bailable. So, ang problema ng pinadala ang supina, yon ang pagkakataon na sasagot sana sila sa counter affidavit. Ang problema lang kung wala talaga silang abogado dahil di naniniwala sa batas sa gobyerno. So, padlak sila. Dahil nang inilabas yung warrant of arrest, pwede silang magpiyansa pa para sa temporaryo nilang paglaya, no? Makapiyansa sila para sa temporaryong paglaya. Dahil yung mga kasong yan, pwede pang magpiyansa maliban sa binanggit ng hepe na yung pinag-aralan nila na human trafficking, wala yang piyansa katulad kay Pastor Apollo Kibuloy. So, itong mga kaso ito, pero marami sila, no? Pwede silang magpiyansa para temporary. At pagkatapos makapiyansa, kung meron silang abogado, pwede pa na ang abogado nila, marami pang mahaba pa ang takbo sa kasong ito. Dahil kung meron silang mga abogado, pwede na ang abogado ay, ang kanilang legal counsel ay mag-request to review sa DOJ. Ang problema lang sa DOJ, pag mag-request to review sa kaso, napakahaba, napakatagal maaksyonan. Siguro dahil sa patong-patong na mga kaso na sumiti sa kanila. Pero maliban, basta wala pa ang arraignment, wala pa ang pretrial, so pwede na ang abogado nila ay pag-aralan niya, magsumiti siya sa korte na motion to quash. Ano yung quash? Parang kalabasa. Ang kalabasa, pag madurog, basura na yan. O kaya motion to quash. Ano yung motion to quash? Pag may mga di nasunod sa pag-file ng kaso o may isa lang na elemento sa kaso na absent sa pwede yan. No? At mangyari na kung di man maaksyonan sa DOJ ang motion to review, ang motion to quash, pwedeng maaksyonan yan kung makita sa sa judge na may absent na element sa kaso. Pero ang problema, parang ayaw nila kahit na bigyan ng abogado kung wala silang pambayad, no? Galit na galit siya. Okay. So, ngayon, may nakuha pa sa kanila, mga anting-anting at yung kanilang mga armas, yung mahabang itak at samurai. Ito ang anting-anting nila. Ako ni Lods sa nilang mga kuwan. Siguro nagatuon na ating anting. Ito ang ating anting, Lods. Basta-basta ba daw? Tuwag yun sila na dili ni Badutlan. Yung mga bala o pala. Papa Jesus. Anghel. Pala. Suki Bali. Parang yun ni panglaban yun siya. Oh. Basta. Nakarikoting lang. Puro mga doon sa buwan. Pang kumpatan. Oh, yun. Para di matabla ng bala, no? Para di matabla ng bala. So, sa operasyon kanina, nakita natin mga kapatid, ito ang raid na naganap sa operasyon mismo. So inita ko man sa ato ang area ko man mga kasoryonon pag-serve ng warrant ng CIDG of sa Alik lang bahin, may mga nakapasok na din. Uy, gawas!
Ayun. Ang operasyon ito kanina mga kapatid. PNP sa PNP Surigao at CIDG. Babae, anak! Babae! 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 Asan babae? Babae! 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 Kali mga babae, ma'am. Yeah. Babae! 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 Ang mga pulis na babae ang tinawag dito dahil may mga babae kasing na huli. So ito ang bahagi sa press conference, no, ng Mayor Hippie, CIDG at ang sa CSWD. Of arrest against multiple individuals, including Jorgeto Corpus Santisas, also known as Dato Adlaw, for the crime of usurpation of authority. Under Article 177 of the Revised Penal Code, the warrant issued by Honorable Judge Chua, acting presiding judge of the Municipal Trial Court in Branch 2, Surigao City, was lawfully served today, February 20, 2025 at around 6 in the morning in Purok 5, Barangay Sabang, Surigao City. This joint police operation was conducted through the collaborative efforts of Surigao del Norte Police Office, Provincial Police Office, the Criminal Investigation and Detection Group or the CIDG, RFU 13, and the PNP Special Action Force, the Surigao City Police Station, the 1st and 2nd Provincial Mobile Force Command, and the City Traffic and Management Office, the Integrity Monitoring and Enforcement Group of the Mindanao Field Unit, Office 13, and the City Social Welfare and Development Office. Their coordination and their dedication ensured that the operation was carried out safely and efficiently without commotion. As a result, 21 individuals were arrested and they are now under police custody, while there were additional 9 minors, 1 senior citizen, and 2 breastfeeding mothers were placed under the care of the CSWDO and now under medical checkup for appropriate assistance. Each accused was informed that the nature of their arrest, they were informed with their constitutional rights and the anti-torture warning in a language they fully understood. This operation is a testament to our firm and stand against unlawful activities that mislead or endanger our citizens. Surigao City will not tolerate any acts of deception, abuse of authority, or illegal activities that threaten public order and safety. We are committed for upholding justice, protecting our communities, and ensuring that the rule of law prevails. We appreciate and congratulate the hard work of our law enforcement agencies and the cooperation of the community for ensuring a peaceful and just society. We will now proceed with further details of the operation and will address my questions to anybody that you may have. Additional details from Attorney Mariana Lopacer. So, yung buntag sa tanan o sa tigpaminaw ng mga registration. Kanang tag-serve ng PNP na warrant of arrest, isa na sa multiple complaints na nag-file na mo against dyan sa members ng federal. Actually, manlagyan siya usurpation of authority under Article 117 of the Revised Penal Code of the Philippines. There are remaining na mugawasay pa ng mga warrant of arrest against sa mga members na yan. And as a matter of fact, the other day, nag-serve pagani kita ng subpoena that's itong 2 counts of large-scale illegal recruitment. Actually, that is not billable. And kadtong qualified trafficking in person, the same not billable. Just in case na makonvict sila, that is tantamount to life imprisonment. At the same time, yung multiple violation of cybercrime law,
or sa Cybercrime Act of 2012. So, kadto siya. But may other pa siya, may mga criminal complaints na na-file na dili pa na igawas ang warrant. But initially, doon sa 12 na na-file nato na criminal complaints, upat ang na-found out ng upat na ang na-resolve ng fiscal kadtong alarming scandal, I think grave coercion, saka usurpation of authority, saka kadtong I think sa physical injury. So yan, kadtong initial na upat. So ang naigawas pa doon sa upat, kanapang sa usurpation of authority. So may kanyan siya, may corresponding na bail, 30,000 each sa kada member na na-include doon sa warrant of arrest. So makatawang panamod yan sa kwan, yan sa mga nagkapanato dito sa na member ng federal. We will now start the set of questions. Let's start with Benji Piliaran. Okay. Direkta ni Tina po mapunta kang Mayor. Mayor, beside nga daghan kayo ang mga gihimo ni Baylor's pag-horror sa imo So, dili pa mga tao nga wamang kay gihimo nga yun kay kalmado la kay kaso gusto mong reaction na ito nga iwanharan ka ni Baylor's. Well, actually, tanan mga gazod, jaon may karapatan sa ila gusto pang himon, pero ato paubaya na mahimo nato ang due process kay kita na labi na jaon kita sa tungo sa gobyerno, kita ang mas labaw na dapat mupailayom sa proseso ng balaod. Ang gusto na grabe na ko na pasalamat na ang mga daghan, ang mga nanikamot para gazud mahitagan ng due process and ma-implement ang ato mga balaod diri sa syudad. So dako nako na pasalamat sa first of all sa ato police director si Colonel Warren Dablo, si ato chief of police si Colonel Mariano Lukbat, ang ato PMFC na si Colonel Quadra, and of course ato CIDG and ato sa CSWDO na nag-assist na we ensure that the proper implementation ng ato warrant is followed and of course tanan sa mga threats against to any person or to even to community members and even to public officials that is ato dyan sila itag-agi sa due process. Next question, please. Juan Jojo Ferrol. Good morning sa tanin. Kali ko kan mga Lenny. Join mga minors mo na nalagay pa pala. May long Yes, ma'am. Actually, kay na pag-distribute na ng 9 hours. 5 sila mga bachi and 4 ang mga layaki. And of course, at least breastfeeding mothers nila. So, of course, kay na after natin ang process, ato na itong ensure na magkasal sila, tagpapamahaw na ito. And kuman, kasamtangan na ito sila, kaiba na nato mga social workers sa City Health Office for itong medical nila. And nag-coordinate sila sa atong City Health Officer na basta dyan mga needs na tambay na nato mga bata para mahatag na nato sa ila. And after that, ang inquiries, ato sila temporary itong custody sa ato residential facility dito sa Alimor. And nahibawan na mo na ang mga kasalanan ng mga bata dito is from Surigao del Sur. Except atong tuyo na mga anak ni Pali Lourdes. So, mag-coordinate kami with the CSWDO of Dandag City kay, of course, ato determine kung daw pa ila other relatives, no, na pwede na ito hatagan na itong custody while nila mga tinitayong boundary, no. But if in case na dito kita maka-establish na itong para daw no, responsible na itong relative na pwede mo custody sa ila, for the meantime, ato balitaan yung mga bata sa ato residential facility. Next question, please. Okay, ako yung sa mga dito sa pinagdito na bago kang sa kwadra. Sir, asa pag-respond yung kag-sort din one of us, adula pa yung resistance o misukul ba? Misukul din at ang mga Ang may bunta sa tanan. Actually kanina may pagka mo kanina. May mga nag-resist. Mga I think 4 pero we exercise due diligence sa among trabaho. Then kanina may nagkuha siya ng sundalo. Sabi na para-para niya yung kahoy. So tunay siya na sundalo. Hindi siya kuhan. Pero tungod kay gigamitan natin ng daghan na persa and we really request the assistance ng INTISAP. Certainly, being a former SAP-prover, I know the capacity of the capability of my former unit
Kaya requested the presence or the assistance ng SAF. So, na-restrain na to, na-control na to. Actually, taon-taon na to sila na-control itong luha. And even yung babae na naka-sure sa pangalan niya, nag-resist siya. But medyo train man yung mga leading personnel natin sa PNP na even yung isa officer. That's why na-control na to. Para mga concern na mo sa pag-implement o pag-serve ng warrant of arrest is na-serve na to peacefully, even though we know na magre-resist ka. Knowing the attitude of the leader, si Lourdes, even the other followers. Yung duha na from Surigao del Sur, nag-resist din siya. Pero ang even yung isa na nag-lead ng T-side, lugay na mo na-take down kung kay nag-resist siya. Pero we use the necessary force para ma-restrain sila. And we are thankful na di na sila naisip pa sa within the limit na ano nato. And through careful planning, na-execute nato ang pag-implement sa warrant of arrest. For the information of everyone, taw-taw na naman siya plano, even yung pagkuhan sa area. We use technology sa pagkuhan nato, including human intelligence. Pinagkita natin din sila ng technology para makita natin yung compound nila. Kung maplano na ito carefully, how to execute the implementation or the serving of the warrant of arrest. We are sure na magawas magiging ang warrant of arrest sa ato kung ipang-file o ipang-file ang Surigao City Police Station na criminal complaints sa ilaha. So, careful planning and proper na actually nakukto pa kami prior sa implementation ka sa. That will be okay. Next question please, from Sheila Relion. Good morning. Recognizing here. Nahibawan naman nato ang aton sa scenario sa nahitamukunan. Ako ang pangatalan ngayon. Kung sa kalimutan mo epekto, pinilahitamukunan sa pag-aresto na sa pag-serve ng warrant, nato sa atong mga tinuod na mga tribo, lokal na national. So actually, naghatag kita ng due respect because of what happened today. Naghatag kita ng due respect sa tinuod na mga indigenous peoples community. Kaya nag-angkon man sila na isa sila ka tribal group which they are not. Nag-angkon sila na dyan ila katungdan or dyan ila autoridad which they are not authorized to. And nag-angkon sila na isa sila ka gobyerno na dapat isa ra magasunod ng atong gobyerno. And amon sa manubag sila sa atong balaod. And isa sa ginisad kibali na ipahibay nato sa tanan na kung dyan may galing grupo or mga nagbalaksad, dili nato ini tolerate and we will always pursue the peace and to ensure the peace and order ng ato syudad sa ato mga komunidad. Next question please, Sir June Vergo. Salamat mga Robbie. Mayor, good morning. Congratulations sir sa successful implementation sa service ng order of arrest. Kung ano po sa mga tinigyan sa sa CIDG na mga kustudiya sa kung nagkuha dito sir, mga ebidensya na nakuha so yun sa compound ng ikampuhan ni Lourdes Infante. Ang mga nakuha natin dito, no? Katong ilang mga sundalo sa samurai o mga katong ilang mga hakimat, habak, yung mga habak nila. So sa pagkakaroon, nakakana sa akong kustudiya o siyempre hindi rin ito mabalik sa ilaha. So katulad man ang atong nakuha ng mga kontrabando, no? Dito sa ilang compound katong mga samurai o mga sundalo. Saan po ba sila samurai sir? Hawak o kahoy? Tunay din siya, no? Mga sundang samurai, no? Sinaw siya, bakal siya, o haik po siya. Makasama niya. Next question please, Ma'am Jerilyn Ulit. Thank you, Ma'am Robbie. Ang ako question kay Attorney Lukman. Kalabot din sa area, ano ba yung may tawag sa Attorney? Considering na area na kwan siya ng violation sa Building Code of the Philippines, nasa LGU na ang kwan yan on how to depolice the area, considering sabi ko na nag-issue na ang local government unit of Surigao City ng I think nasa
naka-issue na sila until third notice about dun sa violation sa Building Code of the Philippines. So basically, pag delete na nag-comply dun sa requirements sa Building Code of the Philippines, actually, considered din siya na nuisance na area. So therefore, it will be subjected to demolition by the local government unit of San Jose. Wala na yung tao dun sa sulod. Ang mga barangay tanag saka ang PNP ang nagbantay doon sa sulod. Saka dili man na ila na dili man sablat na ila na area. That is point 1. Property ng mga ng Bukidnon family kung ila masayo. Next question please from James Bonite. Good morning everyone. Para kay Attorney Juan, bilang Chief of Police ng Surigao City, may mga measures na po ba na ginawa ang iyong agency para hindi na po mauulit yung mga pangyayari ngayon? Yes ma'am, actually I think 2 weeks ago pinatawag kami sa Sangguniang Panglalawigan under the chairmanship ni Atty. Victor Bernal, and kami doon we are one of the resource person during sa committee hearing kanina din na nahitabo, and may mga protocol na sila natag-mention dun sa propose na ordinasyon na pwede na magamit nila para dili na mo hamog ang ingani ng mga insidente. To include kadto na NCIP, may mga recommendation na ang NCIP na naghatag dun during the committee hearing para dili na maghamog pa ang mga biktima kaning mga focus ng mga grupo ng mga IPs. Thank you po. Next question please, Sir Mike Imbo. Yes, good morning. Sa atong TWD, ma'am, na mga minor na mga bata at kumatayo, o nabasin niyo po studiya karoon kung sa buhay likuan. Yes sir, good morning. No? So that is why nakuha nito sa operation sa atong sa PNP because kapag na yung mga bata ng mga minor na naari ko sa ila. No? So kita mismo nagkuha sa mga bata, no? With assistance sa WCPD nato, and maybe sila ka sir sa araw na gikuan ganyan, and naasa sa akong hospital. Follow-up question, Sir Juan. Atong mga nag-surrender na kanian to, apil sila tawaran? But even katong mga nag-surrender, kasi ang kanila, before man sila nag-surrender, nakakommit na sila ng felonies punishable under the revised penal code. Iba na istorya ang pag-violate nila dito sa balaod na to, iba sa na istorya ang pag-abot dun sa pag-surrender nila. I did not withdraw the criminal complaints na tag-file ko before the City Prosecutor's Office. Pagawas ka doon ng mga warrant of arrest, ipo-forward na ako na doon sa Surigao del Sur PPO or kung asa man ganin niya para for the service ng warrant of arrest na yun. Thank you. Next question please from Flores Imbote. Naka-serve na ang mga warrant. So, usay atong mensahe sa mga Surigao para di na kita mapailasan na ang mga bilis mga For me, ma'am, ang palawakan lang ako sa tanong mga Surigao. Pag natay isa ka grupo nga bilang, dapat make it sure or have a background check before joining the group. Like the federal, ang promise nila is magkaroon ng lupa, then sila just like katong taga Davao de Oro na mga victims, katong 9 members, i-promisean mo sila ng 18 to 50,000 per month na sweldo. So before joining any group or any organization, dapat situate na di siya buhos o di siya legal siya ng grupo. Kaya kanina, siya ni federal na grupo. They are claiming na their IPs. But the NCIP already declared this group few years ago na they are not the real or they are not really recognized as IP. Yung na-mention na ng NCIP is yung Mamanwan, Manubo. And in fact, siguro 3 weeks ago, narinig ang mga recognized na IP communities all over the Surigao del Norte. They are denouncing this group. And even during our the committee hearing by the Sangguniang Panglalawigan, si Regional Assistant Regional Director of NCIP, yung isa ka lawyer na babae, nag-kwan siya na disclose
is not really recognized as an IP. Dili na ako. So, ang awham lang naman sa tanan na before joining, see to it na dili siya makadaot sa inyong sinabuhi. Legal ang inyong isudlan or dili mo mailag. Mao man ang consequence pag magpailag ka, magka-problema ka later on. So, yun lang ang akong hangyo sa tanan. Next question, please, Neil. Okay, understanding mo. Mula sa tanan niyo, salamat sa pagkakadyaw sa kapitamo na nasulot na yung mga problema sa tribal. Tapos, salamat sa kapisan. Mayor, tungutan lang ang doon na kayo tano na nabili na yung mga pa na makasuyo pa rin at try natin na. Also, salamat sa gazud sa ato kapulisan, sa mga elements, men and women, sa members ng Philippine National Police. Kay sila man gazud ang frontline sa pagtabang sa ato na ma-assure kita ng peace and order sa syudad, and sila ang may nag-implement sa ato warrant of arrest. And gikan pa ganun isa sa ito first nato na incidents. So, una sa tanan, we have already a 24-hour duty ng PNP personnel sa ato CCTV command station. Okay, para any activity na makita nato as joy pagduda or joy intent na dili para daw, mas early na ang ato detection gazud. And then of course we are calling for the additional budget para mabantaghan pa gazud ang atong mga CCTV cameras dili sa syudad with daong na face with the threat detection capability na smart CCTVs. And also we are through our Peace and Order Council, we are enhancing also capacity and capability ng ato PNP to include the Provincial Office and the City Police Station through equipment. And sa ato barangay, we are nagplano namin ni Colonel Lukban na daan ang proteksyon sa ni Colonel Quadra sa enhancement sa ato mga people sa barangay. Because early detection magudod ang importante na ato crime prevention and maintenance, how to maintain peace and order. And of course, there are groups na ato sa tagbantayan na who are considered to be semi-fanatics that kay ato sa gasutang tanawan ang gulo na diyo ay mga nagpaludyo na grupo kay uman na hatagan man din sila ng suporta ikon mo tanawon diyo ilang mga capacity ng four-wheel vehicles, diyo ilang capacity ng mga motor vehicles, diyo ilang capacity to maintain ng ini na grupo even if wala na ilang means of income. So there is a possibility na there is probability na diyakoy mga grupo or siguro individual na gusto mo influence, gamit ng mga fanatic groups or even extremely religious groups para mag-destabilize ng sunod. Salamat po. Next question, please. Sheila Salar. Good afternoon, everyone. Ang question si kay Ma'am Lenny. Ma'am Lenny, pinagpapakuha pa ang minor na ang plano kami sa session ng iwan ng minor. Yes, kung going kami na medical sa no, and then naway yung mga birth certificates nila, so we coordinated with our officer para dental aging na kanila later this afternoon. Okay, ngayon pa na may natin afterwards. Of course, ato ikat sa facility sa Marcel Residential Center. Of course, may mga counseling kita sa psychological evaluation na inuwan para sa mga bata. And i-determine nato kung may ilang pa ba mga relatives na pwede maka-adiman sila para sila nakatagaan na ito. Attention care ng mga bata. But in the event na kunwaya, ano na doon anay sa ato facility ng mga bata. Sa ato pa pagkuha ng malita ng mga bata, unong sa ila are from Suryo Store, tuyuraan mo kami din. Coordinator din sa Love na ako kami Sir. Yes, ma'am. Sorry, ka ng
sabihin ng mga posible na yung mga tao na nag-support nila kaya luhan na unang-una pagkaon o sila mga trabaho sa siya. Nakakay din makita dyan na mga individual or group na nag-support sila sa pagkaon or katugin ng mga magamit. Tanaw pa na ma'am na insidente, we are conducting investigation to determine kung naabay mga pa may mga nag-support sa ila. We will feedback next time kung naabay mga kwan or kung naamay sila yung mga na-commit na violation, we will file criminal complaint kung naaganin mga katinuran nag-support sa ila. Last attorney, alam ko rin, sa 18 sila kadugat ulit na ganun, ulit pero 19, pila man kakaduk ang na-warrant sila. I-check ko balik dun sa criminal complaints na na-file namin doon sa kwan, itong mga nauna i-file sa City Prosecutor's Office. Pero sigurado ako na-file natin sila ng criminal complaint. Last question from Oswald Monteros. Ang Ma'am Lenny at di ba nagkatulungan na nanghatag ang nag-ayuda ng pamatahe o kita gusto at mag-sweldo rin matiwala ito. Nakalagtad ko sila tanan mo. Yes po. Actually, gabay lang na assistance doon na igura na dyan makapamasahin sila ng makakaun. Ang mga nagpinta na dyan na mo na igura na dyan na makakaun sila sa ilang destinasyon na may pamasahin, may kaon. And nagpualasad kami ito ma'am, nag-coordinate kami sa Bukayo and sa CSWD o ng Srigodo Sur over naman sa ila para isag na sila na-receive dito and ma-monitor sa kanila. Agbo, ma'am. Ato na yun. Alam na nag-sprinkler. Yes, ma'am. So, ano ba nabigyan ito? Agad Colonel, daw ko yung nakagawas na yan pa kamo mag-warrant, may panaw, kung may idyo at tuta. Ano mo ipasamot ng plano? Doon yung nakasako ba? Alas na naman ma'am, doon na atong na-kill before sa mga insidente, nakuha man nato ang mga pangalan. Kung gano'n yan, hindi na gusto magawas. Iningkat tong nakuha man na ang mga pangalan. Ano ang reason? Kasi katong mga nag-surrender, nag-squill man good, tagpang sulti man tanang kumplita doon nasa ilayon. That is why katong mga identity na nakuha, ganit kami kung pila ang nabilig doon sa sulod. Pila ka mo Ang? Ano na siko? Kuman? Nasa 21 yan ma'am, plus katong may nauna kang nadakpan, katong si Shahay, katong violation ng BP 6 at the same time serious resistance in disobedience to agent of person in authority. Actually, katong ganit siya, 6,000 ang bill sa pagkakaso, dili dahil nakabil at na nakakomit sa silo. So, all in all, ang nasikop na nato, nasa 22 na. All the rest, i-forward ka na mo ang warrant of arrest dun sa fund, sa Surigao del Sur video, sa Labao de Oro, para bahala sila mag-serve doon, anyway, kailangan man ang polis magdako. Para sumalis naman ang mga Alam ni Mayor na doon, bisan sino, na daw igadoy nagsuporta sa ila, kaya hindi ako may lagyan Hindi ako makakomento as of this time, ma'am, about sa kanina. Sabi ko kanina, we will conduct another in-depth investigation about sa Mayor kung na ay tao na nag-suporta sa ila. Yun, bahagi sa press conference, no, iimbestigahan din kung meron bang grupong nagsuporta sa kanila. Yung maintenance nila, pagkain nila, wala silang siguradong trabaho. No? Pero paano sino ang nagpadala ng kanilang mga pagkain, pangangailangan? Yan, imbestigahan pa rin yan. So, lahat na mga nasa kampo ni George Santisas alias Dato Adlaw, huli talaga. Di basta-basta ito, lalo na meron silang 2 kasong walang piyansa. Yung katulad kay Pastor Apollo Kibuloy, human trafficking, no? Human trafficking at yung large-scale illegal recruitment. Yon ang kaso na yan. So, kung maalala ninyo, binasahan kanina si Bae Lourdes ng kanyang kaso, dalawa yung warrant of arrest na lumabas, usurpation of authority and ano ba yun? Pakinggan natin. Madam, good morning. Basahin mo nga ngalan.
Kamo, dagko na mo, kay naa mo warrant of arrest for usurpation of authority under Article 177 of the RPC. Una ikaw, Madam Bay Lourdes, naapod ka another warrant for unjust vexation. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, ato na mo, makahibalo nga ato na kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o bago kanimo, sa bisan diin nga hukuman, ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado o kundi ka makasarang sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag ni ini nga libre para motabang kanimo. Na kasabot pagtanan. Mutabang? Didakop na, mutabang? Nakasabot siguro ma'am sa Bisaya, no? O, sige ma'am. Kaya mga abogado. So, yung isa, si Esther Santisas, asawa yon ni Dato Adlaw, no? Ay yung katabi ni Bae Lourdes. So, dalawa ang lumabas na warrant para kay Bae Lourdes. Usurpation of authority, no? At yung isang kaso na binanggit sa balik muna natin ano yung nakaso. Okay, sandali. Madam, good morning. Basahin nga yan. Kamo, dagko na mo, kay naa mo warrant of arrest for usurpation of authority under Article 177. Unjust vexation, no? Usurpation of authority, isa na yung pagsagawa nila ng checkpoint at yung pagsarado sa mga establishment dahil nangungulikta sila ng tax na di naman sila authority. So, yun posibleng dyan ang usurpation of authority. Unjust vexation, ano po ba yung example ng unjust vexation? Ang unjust vexation, halimbawa sa barangay, merong inilabas na resolusyon sa barangay at nagiging ng batas sa barangay na bawal mag-videoke sa alas 10 ng gabi. No, bawal. Pagkatapos yung kapitbahay mo, palaging nag-videoke, lagbas na ng alas 10 hanggang alas 11 o alas 12, pwede silang masampahan ng unjust vexation. So, naging problema sa mga kapitbahay, kaya isa na si Bae Lourdes, no? Meron siyang unjust vexation. Sa usurpation of authority, 30,000 piyansa bawat isa. So, may mga kasamang 21 na nahuli, so 30,000 bawat isa. Ang problema, kaya di ito biro ang hinaharap nila na mga kaso. Kailangan talaga meron silang abogado. No? Bakit? Dahil meron silang human trafficking. Wala iyang piyansa. Human trafficking. Yung large-scale illegal recruitment, wala din yung piyansa. Di pa nakalabas ang warrant of arrest dyan. Iwan natin kung yung inilabas na supina kahapon, ito ba'y dahil inayawan nila, di nila tinanggap yung supina, no? Para mag-counter affidavit. Yun po ba'y may kaugnayan na sa human trafficking o di natin sure dahil di nila tinanggap o yung kaso na large-scale illegal recruitment. Dahil di ito biro kung mapatunayang may sala beyond reasonable doubt sa human trafficking at sa large-scale illegal recruitment, di nila dapat ito ibaliwala. Hindi ito biro. Dahil panghabang buhay ito na pagkakulong. Oh. So, padlak sa kulungan. No? Padlak sa kulungan kung gayon. At ito ang bahagi kanina. Iuran ninyong tanan, ilakot ka mo, isa sa laot, sa
sa usurpation of authority. Nag-i-issue kini niya ni acting presiding judge Judge Chua. So kamong tanan aduna mo'y katungod sa pagpakahilom, aduna mo'y katungod na muhanap ug patulingon ninyong abogado, ug aduna sa mo'y katungod nga kung wala mo dili mo mag-afford sa abogado, ang gobyerno mo ibuhata niya sa ninyo. Nasabtan ba ninyo ang tanan ninyong mga katungod? Pastor, nasabtan ba ninyo? Inyo kini mga katungod. Kawawa talaga yung mga nadala nila, no? Damay sa kaso at nakonpiska itong mga anting-anting agimat at Nawa ninyo. Si Dato Adlaw napadlaka na. Napasakaan na gid siya kaso. yun ang mga anting-anting, no, na nakuha at sa CIDG at yung mga itak nila. Tuwang-tuwa ang mga tao na nahuli sila si Dato at Bae, no? No. So, yan ang update. Sa pagkakataong ito, pasok tayo sa punto por punto. Di basta-basta. Ilang mga kaso na di sila nag-counter affidavit dahil inayawan nila ang pagtanggap sa subpoena. So, nanganganib sila lalo na sa human trafficking at large-scale illegal recruitment. Lifetime imprisonment pag mapatunayan na may sala beyond reasonable doubt. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.